Hi Taurus, welcome to Amihan Tarot. Ito ay general reading. Pwede ka makarelate, pwede hindi. So, kunin mo lang ang mga message na para sa'yo. Paalala, ito ay gabay lang. Nasa sa'yo kung paano mo siya i-apply sa iyong sitwasyon. At para sa napadaan sa akin channel, please subscribe, pakita notification bell, share, like, and comments na rin. At guys, paalala uli ang aking reading is weekly. So, it means kung makaka-relate ka this week, pwedeng next week is hindi para sa'yo yung reading. So, hindi po pwedeng lahat ng aking reading is makaka-relate ka. But still, depende yan sa iyo. Ikaw mismo ang makakaalam. Kaya nga po weekly na energy. Still, general reading, hindi mo pwedeng akuin lahat ng message. Maaaring this time para sa'yo, maaaring next week or other week is makaka-relate ka. So, kung hindi po para sa atin, ang mga message, wag po natin ipipilit. Meron naman po mga iba pang reading after nito, kaya paulit-ulit ko po sinasabi, depende sa inyo kung paano nyo i-apply sa sitwasyon nyo. So, Taurus, ito ang yung reading for this week. Bali ako po kasi as a tarot reader, kinukuha ko lang ang mga message, depende or base sa mga cards na lumalatag sa akin. Itong yung reading for this week, Taurus. You and your person. Your energy, 3 of Cups. Your person's energy for this week, 7 of Cups. Challenge, Queen of Pentacles. Future energy, 2 of Pentacles. And then, ang outcome is 10 of Pentacles. Puro Pentacles. Okay. 3 of Cups. Namimiss mo mag-celebrate together with your family as a young person. Or meron kang isi-celebrate na pwedeng sa trabaho. Na-promote ka ba, Taurus? Or naka-jackpot ka dahil meron kang project na na-approve or kumita. So now, ando dun ka sa energy ng gusto mo lang maging masaya, gusto mo mag-celebrate kasama ang iyong person or ang mahal mo sa buhay. Ang iyong person, 7 of Cups. Marami siyang pinagkakaabalahan. Left and right, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa personal niya. So, sa sobrang gulo ng isip niya ngayon, maaaring kahit na gusto mo siyang isama sa iyong success is hindi, mangangako to, pero hindi ko alam kung yung pangakong yun is matutupad or tutuparin niya. We'll see. Hindi pa natin nakaklarify. And then, ang inyong challenge, Queen of Pentacles. Queen of Pentacles is caring, nurturing. Kaya pala ka-challenge kasi ikaw mismo na hahalata mo o nararamdaman mo this week, ang iyong person is busy. Kaya hindi siya nandiyan dyan sa tabi mo para i-comfort ka. Ang future energy, 2 of Pentacles, meron kang pinagpipilian. Hindi ko alam kung pinagpipilian mo sa relationship or sa mga desisyon mo sa buhay. Meron kang pinagpipilian. Hindi ko alam kung mamaya, ikaklarify natin yan. Kung desisyon ba, hindi balance ang iyong energy in the future. And then, ang outcome, 10 of Pentacles. Stability. Pwedeng yun yung iyong pipiliin. Ang maging stable. Pwedeng sa pamilya mo, sa relationship mo with your person, or sa sarili mo. Let's clarify. 3 of Cups, ang iyong energy. Taurus. The Fool, 5 of Wands, and the Moon. So, totoo nga na sa ngayon, yes, masaya ka, may mga gusto ka i-celebrate, pero may kulang. At ang kulang is yung person. Dahil siya mismo, naguguluhan siya kung paano kanya susuportahan
this time. Dahil marami raw siyang priorities sa buhay. So, iyan is nagkukos sa'yo ng sadness. Naguguluhan ka kung ano pa bang relasyon ang meron kayo ng taong ito. Dahil hindi mo siya maasahan when it comes sa, yung pagsusuporta sa iyong emosyon. Kasi kung pera lang, meron ka. But still, hindi lang yun ang nagpapasaya sa'yo. Dahil unang-una, alam mong committed kayo sa isa't isa. Di ba dapat pag committed, andyan siya sa hirap at ginhawa. Sa saya at sa lungkot, nandiyan din siya. Na para sa'yo, may itong sitwasyon na to, pag ganyan na nangyayari is, sa tingin mo, meron ng, alam mo, nasa alanganin na. Parang wala ng balance. Kasi nagkukos sa'yo yun ng conflict. Pero yung person, this week or this time, parang wala siyang pakialam. Parang may iba talaga siyang priorities. Okay, 7 of Cups. Kaya nga sabi ko, baka mangangako to, iti-text mo, magte-text siya, yes, pero yung pangako niya, hindi naman pala matutupad. So, lulungkot ka nga kung ano man yung pinangako niya or inask mo sa kanya na gawin niya. Ace of Wands, the Death card, and the King of Pentacles. Yung passion, alam mo, dito sa person mo, unti-unting nawawala yung passion niya sa'yo. Dati, yes, oo. Pero itong taong to is mataas ang pangarap. Kung sa tingin niya, mas na aangatan mo siya, ayaw niya nun. May pride siya. Or, may mga taong nakapaligid sa kanya na sa tingin niya mas stable sa kanya. At kaya niya, gusto niya alam mo yun, sabayan. At sa pakikipagsabayan niya, nawawala na siya ng time sa relasyon na ito. Pati yung passion niya sa'yo. So, may ganun na mga tao, mas pinapriority yung sa tingin nila, mas importante sa kanya. Hindi ko sinasabing hindi ka importante sa kanya. Pero sa nakikita ko rito sa baraha, this time, yun muna ang uunahin niya. So, kung nafe-feel mo na parang nasa alanganin yung inyong relasyon o relationship, tama ka. So, yung hinahanap-hanap mo yung pagkikare niya before, na unti-unting nababawasan dahil sa maaaring hectic ang kanyang schedule. Dahil nga yung mga priorities sa buhay ng tao is nag-iiba. Queen of Pentacles, Queen of Swords, Page of Cups, and the Empress. Na nagkukos sa'yo ng pagiging tamad. Di mo alam kung makikipag-usap ka ba, tatawagan mo ba, pupunta mo ba ang taong ito. Pero bigla kang bumabawi na baka mapahiya ka lang. Kasi baka ipamukha sa'yo na hindi ikaw ang priority ko sa ngayon, may iba akong ginagawa. So, nandoon ka sa pag-iisip, hirap ka. Pilit mong binabalik yung mga treatment niya sa'yo before, which is care, love. Kasi unti-unti nawawala yung passion, yung love. Na tingin mo tuloy ngayon, hindi yung down na down eh. Yung tingin mo ba na parang hindi ka ba enough physically para sa taong to? Yun na yung nagdududa ka na eh. Na yung mga effort mo ba na binibigay sa kanya emotionally is hindi pa ba enough? Kasi kung sa bagay, material na bagay at physical na panglabas, hindi ka rin papahuli, Taurus. Pero ngayon nagkakaroon ka ng insecurities sa katawan, sa isip, dahil sa nararamdaman mo
na nag-iiba yung energy ng person mo. Na nawawalan ka na ng balance, especially in the near future. Two of Pentacles, kaya namimili ka, nalilito ka kung ano ba ang nangyayari na. Five of Swords, the Hangman, and the Four of Cups. Yeah, disappointment. Nadi-disappoint ka. Kaya may mga magaganda man na gusto mong i-celebrate at this moment or this week, hindi mo ma-feel yan. Kasi ang gusto mo mag-celebrate is with your person. Together with his or her. Kung sino man siya sa buhay mo. Gusto mo kayo ang mag-celebrate. Kung ano man yung success na tinatamasa mo ngayon. Pero wala siya. Sa tingin mo parang iniisip mo kung wala na ba kayo? Iniwanan ka na ba emotionally? Yes, physically, pwedeng nandiyan siya sa tabi mo, pero yung emosyon parang wala na ba? Na yun yung nagpapatindi ng iyong hinala, isip na sa tingin mo, minsan hindi ka na makagalaw. Na ang daming tanong sa isip mo. Na kahit nasa workplace ka, o nasa ibang lugar ka, napapatulala ka na lang. Maaaring literal na matagal na kayo ng taong to, and then suddenly biglang nag-iba. Kaya ngayon, hindi mo alam sa sarili mo kung bibitaw ka ba o hindi sa sitwasyon na to. Dahil damang-dama mo yung pag-iiba pero pinapanatili mong tahimik. Ayaw mong mag-open up sa person na ito. Dahil iniisip mo na baka lalo lumala. And then, Ten of Pentacles, ang iyong outcome, the Temperance, the World card, and the Three of Wands. You know, in the future, Taurus, mararamdaman mo to na unti-unti nagbabago. Pwedeng nag-uusap kayo, pero ramdam mo yung emosyon is palayo na, nabawasan na. Na in the future din, nandoon yung decision mo na i-explore mo pa kung ano tong mga success na tinatamasa mo ngayon, doon ka na lang magpo-focus. Para sa'yo, yun muna ang babalansehin mo. Minsan kasi hindi talaga perfect ang buhay. Kung sa material na bagay, ang success is non-stop na dumarating sa'yo. When it comes to emotional or emotionally to with your person, kung sino man tong kadil mo sa situation na to is doon naman nagkakaroon ng issue o problema. Kaya sabi nila, hindi talaga pwede maging perfecto or laging balanse ang buhay. So, Taurus, ang iyong last message. The love you give freely and without expectation will be returned to you tenfold. The universe reward those who love without condition. So, kung magpo-focus ka sa sarili mo at may ibang tao na pagtutuunan ka ng pansin or parehas kayo ng energy, yung may effort, yung may damayan, yung may support, pwedeng yun yung magiging reward mo from universe. Kasi nakikita niya yung effort mo, hindi lang sa emosyon, kundi lahat para sa taong to, pero sa ngayon hindi mo makita. So, gagawa ng way si universe para magkaroon ka man ng reward sa ibang aspeto ng buhay mo. Which is ito nga yung success when it comes to your material things. Okay, Taurus, ito ang iyong reading. I hope nagustuhan mo. See you ulit sa mga susunod pa nating reading. Bye!